Kasi si Jehoshaphat po, nung namatay si King Asa, siya po yung pumalit. Anak po, si King Asa, anak po niya si Jehoshaphat. Jehoshaphat. So siya po yung pumalit sa kanyang trono na maging hari sa Huda. At siya po yata ang pangatlong, siya po yung pang-apat na hari na naitalaga sa Juda po. At sa pamumuno niya, ginawa niya yung tama sa harapan ng Diyos. At kilala si Jehoshaphat bilang faithful before God. Kaya po, tingnan natin ang mga matututunan po natin dito. Ang title po ng ating message ay See the Deliverance of the Lord. Sabi po dyan, what do we do when life becomes overwhelming? When battles are too great and you feel too powerless to face them? Ano ba yung ginagawa natin? Before the battle, seek the Lord. What do we do when life becomes overwhelming? Di ba tayo yung kadalasan po kapag may kinakaharap tayo, may matindi tayong kinakaharap, anong ginagawa natin? Ano yung sino yung nilalapitan natin? Si Primo. Si kumare, si best friend, tao, di ba po? Imbis na ang unahin natin ay ang Panginoon, sa tao tayo lumalapit. At kadalasan pa nagmumukmuk ka. Sino dito yung mahilig magmukmuk? Nag-i-emote. Gusto ko mapag-isa. Di ba ganun tayo? Nagsiself-pity ka. Napanghihinaan ka ng loob. Yes. Kadalasan ganun tayo. We wanna do everything with our own, we wanna do everything that we can in our own strength. Kaya ang ending nun is frustration. Frustrated ka. Ang ending nun is anxiety, depression. Kasi at ang ending nun walang naayos. Walang na-accomplish. Kasi ginagawa natin in our own. So dito po sa binasa natin, that's exactly what King Jehoshaphat and the people of Judah experienced in 2 Chronicles verse 20. So dito po sa binasa natin. A vast army was coming against them and he was terrified. Natakot siya. Sino ba naman ang hindi matatakot? Nalulusobin ka ng ang daming sundalo. Siyempre matakot ka na. Sino dito yung hindi natatakot? Meron ba dito nang walang kinakatakutan? So, si King Jehoshaphat po sa kabila ng kilala niya ang Diyos. Tapat siya sa Diyos, pero nakaramdam siya ng takot. And they admitted, for we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you, sabi ko doon sa verse 12. So inamin nila, natakot sila, at hindi nila alam yung gagawin. Wala silang kakayahan na harapin ito, pero kanino sila tumingin? Kanino sila nagsik ng tulong? Sa Diyos. So anong ginawa nila? Tingnan natin, before the battle, anong ginawa ni Jehoshaphat? Before the battle, they seek the Lord. Hinanap nila ang Panginoon. Instead na magplano sila, mag-strategize sila kung ano yung gagawin nila sa sarili nilang kakayahan, ang ginawa nila is nag-declare siya ng fasting. Nag-declare siya ng fasting sa punong Huda para mag-seek, to seek the Lord. So, isa pa is resolve to humbly seek the Lord with fasting. Yan po, nag-declare si Jehoshaphat ng fasting and ask for guidance from the Lord. And they declare the sovereignty of the Lord. Doon po sa verse 6 to 7. And they rehearse the promises of God. Kaya nga po doon, di ba, sinasabi ni Jehoshaphat niya, di ba, binigyan mo ito sa amin, bakit ganito? So kaya sa mga panahon na dumadaan kasi sa sitwasyon na mahirap, dumadaan ka sa matinding pagsubok, speak Jesus sa pinagdadaanan mo. Yung salita niya, ipaalala mo sa Kanya. Kaya di ba kapag nananalangin tayo, di ba Lord, sinabi mo, Lord, you have said in your word,
Ako kapag nananalangin ako, kapag may time na napanghinaan ako, sabi ko, Lord, di ba sinabi mo na sasamahan mo ako. Sinabi mo na sabot mo ako. Sinabi mo na hindi mo ako iiwan. Yun ang laging, alam ng Lord ang salita niya, pero Declare. minsan we have to declare it. So, ako lagi kong sinasabi sa kanya na hindi naman sa sinusugat, nire-remind. Lord, di ba sinabi mo? Kasi kapag ginaganon mo, ikaw mismo yung ikaw mismo yung na-empower. So, ipaalala mo. Dumadaan ka sa sitwasyon na mahirap. Lord, di ba sinabi mo I am victorious? Di ba sinabi mo? Ipaalala mo yung salita ng Lord ay sa kanya. I-declare mo sa circumstances. And pray for deliverance. Wait for God's instruction. Yan yung ginawa nila. Nung si Jehoshaphat po yung namuno bilang hari ng Judah, naging maayos po yung pamumuno niya kasi ginawa niya yung kalooban ng Diyos. At pinagbabayan siya ng Diyos. Sabi ko nga, yung binabasa ko to, kung ganito sana yung natin, yung namumuno sa bansa natin, na may takot sa Diyos, di ba po? Amen. Wala naman po yung posible, pero kapag binabasa ko itong isa siyang hari, may takot sa Diyos, at nililid niya yung mga tao, sinasabihan niya na ganito, matakot kayo sa Diyos, sumunod kayo sa Diyos, nagpapadala siya ng mga teacher na magturo ng salita ng Lord. Amen. Grabe kapag yun yung iniisip mo na pag ganito yung bansa namin, pag ganito yung nag-lead sa bansa namin, ano kaya mangyayari sa Pilipinas, sa mga bansa? Pero wala namang imposible. Kaya nga pinag-pray po natin na magkaroon po tayo ng leader na may takot sa Diyos, na naglilingkod sa Panginoon. So, gaya po ni Jehoshaphat. So, ano yung application natin dito? Paano natin ito ma-apply? When problems overwhelm us, our first step must not be to rely on human strength, strategy, or resources, but to humbly seek God in prayer, fasting, and dependence. So, may kinaharap ka, huwag kang dumipende sa sarili mo. I-surrender mo sa Kanya. Ano man ang kinakaharap mo. At bibigyan ka niya ng kalakasan para harapin. Kasi minsan pinapahintulutan ng Lord na dumaan tayo sa mahirap na sitwasyon. Mahirap na circumstances at hindi ka niya aalisin doon. Kundi bibigyan ka niya ng strength para mapagtagumpayan. Bibigyan ka niya ng wisdom para harapin at mapagtatagumpayan natin. Amen? Amen. Pangalawa, meron ng before, ngayon naman during the battle. Anong gawin natin during the battle? Stand firm in Kung faith nasa and worship. battle ka, stand firm in faith and worship. Sino dito yung may pinagdadaanan pero nagagawa pa rin niyang magpuri sa Diyos? Amen. Amen. Yung may pinagdadaanan ka pero nagagawa mo pa rin magpuri sa Kanya. Magpapatuloy ka pa rin. Amen. At isa pa dyan, be assured through His Word and through His prophet. Madali lang sabihin niya, hindi ba? Yung magtiwala ka lang sa Diyos, madali lang sabihin niya, hindi ikaw yung nasa sitwasyon ko. Di ba? Kadalasan naririnig natin yung kapag meron ka ini-encourage. Yes, madali lang, sabihin mo yan, pero hindi ikaw yung nasa sitwasyon ko. Kasi nga naman, di ba kapag mahirap tayo sa sitwasyon, kadalasan nga, kinu-question natin yung faith natin. Yan yung unang napo-question. Yung, totoo bang may Diyos? Totoo bang, bakit ganito dumadaan ako sa ganito? Marami na akong narinig na mga language na ganyan. So, pero tapat ang Diyos, hindi siya nagbabago. Sa sitwasyon mo, magtiwala ka lang sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin yung mga nagtitiwala sa Kanya. So, panghawakan natin ang Kanyang salita. We seek advice through His prophets. Kaya kung may mga pinagdadaanan kayo na hindi nyo kaya, you can approach your leader. You can approach your pastor. Ask for help. Ask for guidance. Para mabigyan nila tayo ng advice, may pag-pray nila tayo. Huwag nating sarilinin yung battle natin na kung hindi naman natin kaya. And take position and stand firm. Worship and march your way to victory. So application, in the heat of life battles, faith is not passive but active.
Standing firm, obeying God's word through His prophet, and worshiping in advance, even before the victory is Seen. seen. So yan po paano natin ma-apply. Standing firm. Dito na susubok yung natin, yung faith natin. Kung sa kabila ng pagsubok na nanatili ka pa rin bang nakatayo or kunting pagsubok lang, bagsak ka na. So, dyan po natin mag-i-apply. Na in the heat of life battle, nandoon yung faith dapat natin. After the battle naman, so meron ng before the battle, meron ng during the battle, meron ng after the battle. Ano yung gagawin Shout natin your after praises the battle? and thanksgiving. Shout your praises and thanksgiving. Amen. Experience victory, deliverance, and blessings. Ang pagpapalang nagkunwaring kaguluhan. Kaya every time na dumadaan ka sa mahirap na pagsubok, kahirapan, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon. Amen. Huwag kang magmukmok, huwag kang magreklamo, pasalamatan mo siya. Lord, I know na meron kang gagawin. Amen. Lord, I know na sa kabila nito meron ng blessing. Amen. Or tanungin mo siya, Lord, ano ba yung natututunan ko? Matututunan ko sa sitwasyon na ito. Huwag mong sisihin ng Diyos. Kasi siya po yung nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Kasi kadalasan yan yung ginagawa natin. Kapag dumadaan tayo sa nahirapan tayo, siya ang unang nasisisi. Kung nasisisi. Ang lagi ang nasisisi. Kasi ang blessing minsan nagkukuwaring kaguluhan. Di po ba? Kaya wag ka nang magtaka mamaya kung meron ng kaguluhan. Kasi merong blessing. Amen. Return to Him with Joy, thanksgiving, praises, and and worship. Kagaya po ng ginawa niya ng ni Jehoshaphat after the victory. Kasi nalamatan niya yung Diyos, nag-worship sila. Kasi the more na pinagpapala ka, the more na pasalamatan mo ang Diyos. Amen. The more na pinagpapala ka, the more na mag-worship ka sa Kanya. Praise and worship. Amen ba? Amen. Receive peace and rest on every side and testimony of God's power. Paano natin may apply? Application? When God gives us victory, we must not forget to return the glory to Him through praise, thanksgiving, testimony, and a life of worship. Hindi yung kapag nakuha mo na yung tagumpay, napagtagumpayan mo na yung sitwasyon mo, kinalimutan mo na agad ang Panginoon. Yung ganun tayo, Lord, give me trabaho. Nagkatrabaho. Lord, i-promote mo ako. Kapag naman sinagot ng Lord yung panalangin mo, hindi ka na makagila. Naglalaho ka na bigla. Di ba ba? Pero the more na pinagpapala tayo, the more na binibigyan ni Lord yung prayer natin, yung blessings, the more na pasalamatan natin siya. Amen. Return the glory to Him. Through praise and thanksgiving. So, huwag natin kunin yung glory. Huwag natin, kung mayroon mang kung mayroon man tayong ginagawa sa Panginoon, huwag natin kunin yung glory. Yung nagawa ko yun dahil marunong ako. Nagawa ko yun dahil talented ako. Hindi po. We don't do that. Kayabangan po yun. Yeah. But we always bring back the glory to Him alone through praises and thanksgiving in the life of worship. So, nasaan na po tayo? Conclusion? Yes. The story of Jehoshaphat teaches us that life's greatest victories are not won by human strength, but by God's mighty hand. hand. Judah's role was not to fight with sword, but to seek, to to stand, stand, and to sing, while God did the fighting. In the same way, when battles lie in life seems too big, when our resources are too few, and when our way forward is unclear, we can fix our eyes on the Lord. When we do, we will see the deliverance of the Lord. The God who fights for His people and gives peace and gives peace on every side. So ano ang challenge sa atin ngayon? Our nation, families, campuses, communities is in dire need of God's deliverance. If we want to experience the same deliverance as that Judah, we need our knees to bleed.
Because it is God alone who can give us victory. Amen. Amen. We do not know what to do, but our eyes are on you. Amen. Gusto natin maligtas yung family natin. Gusto natin umasinso yung bansa natin. Yeah. Gusto natin magkaroon ng revival dito po sa Dibay, sa Hong Kong, sa Pilipinas. Anong gawin natin? Dapat matuto tayong manalangin. Matuto tayong lumuhod at manalangin. Because it is God alone who can give the victory. Amen. It is God alone. We do not know what to do, but our eyes are Are on on you. He said, our eyes are upon thee. What did he mean by that? He meant, Lord, if help does come, it must come from thee. We are looking to thee for it. It cannot come from anywhere else, so we look to thee. But we believe it will come. Men will not look for that which they know will not come. We feel sure it will come, but we do not know how. So we are looking. We are looking. We do not know when, but we are looking. We do not know what thou wouldest have us to do, but as the servant looks to her mistress, so we are looking to thee. Lord, Lord, we are looking. Sabi na scripture. Virgin. In Psalms 121 verse 1 to 2, sabi po My dito, eyes I lift up my eyes to the hills. Where Where does does my help come from? My help comes from the Lord who made the heaven heaven and and earth. Woo, hallelujah. So kaya mga kapatid, hanapin at gawin natin ang mga instruction ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang laban sa Amen. buhay. Kaya ano man po yung battle mo ngayon, the ano battle man is ang not battle na ours. kinakaharap mo sa ngayon, sa tingin mo na hindi mo kayang harapin, ano man yung higante na kinakaharap mo ngayon, huwag kang tumingin dyan. Huwag yan ang tignan mo. Tignan mo kung how big your God is, Amen. how gracious your God is, how loving your God is. Tumingin ka sa Diyos. Because the battle is not yours. The battle is not ours. It's His battle. Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin is tapat. Amen. Ang Diyos kaya niyang baguhin yung sitwasyon mo. Ang Diyos kaya niyang baguhin yung buhay natin. Ipinanalo na niya tayo. So thanks be to God for we are victorious in Christ. Amen. Kaya, mga kapatid, pwede ba i-declare mo sa sarili mo sa oras mo na ito? Yes, Lord. I am blessed. I am blessed. I am chosen. I am chosen. I am victorious. I am victorious. I am more than conqueror. I am more than I conqueror. will rise. I will rise. And I will prosper. And I will prosper. Amen. In Jesus' name, pray. Amen. Remember that the battle is It's not ours. ours. The battle is His. Amen. So, yun po ang message sa oras po na ito. Manalangin po tayo.